Isang binata ang matinding pinahiya ng babaeng gusto niya dahil siya ay mataba, ngunit makalipas ang 3 taon, ang kanyang paghihiganti ay ikinagulat ng lahat. Noong huling taon ni Victor sa high school, halos 500 libra ang kanyang timbang. Araw-araw siyang ginagawang katatawanan ng mga kaklase. Tinatawag siyang baboy, tamad, at walang silbi. Kahit sa mga guro, parang wala siyang halaga. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang tao na palihim niyang hinahangaan. Ang pangalan niya ay Iris, ang pinakamagandang babae sa buong paaralan. Isang araw, nagkaroon ng school ball o prom. Hindi inaasahan ni Victor na lalapitan siya ni Iris. Ngunit bigla, sa harap ng maraming tao, inimbitahan siya ni Iris sa prom. Hindi makapaniwala si Victor. Para sa kanya, parang isang panaginip. Ang babaeng minamahal niya ay sa wakas ay napansin siya. Agad siyang pumayag. Buong gabi, hindi siya makatulog sa tuwa. Kinabukasan, nagrenta siya ng mamahaling suit, nagpahiram ng limusina, at ginastos ang halos lahat ng natitirang pera niya para lang maging presentable sa harap ni Iris. Gusto niyang ipakita na kahit mataba siya, may dignidad pa rin siya. Dumating ang araw ng prom. Dumating si Victor sa bahay ni Iris sakay ng limusina, suot ang kanyang mamahaling suit. Ngunit imbes na humanga, bigla siyang nagtawanan ni na Iris at ng kanyang mga kaibigan. Sa harap ng lahat, tinawag siyang pangit, mataba, at katawa-tawa. Sinabi nilang hindi talaga siya imbitado. Isa lang itong prank. Isa siyang biro. Para kay Victor, parang gumuho ang buong mundo. Ang sakit ay hindi kayang ilarawan. Sa araw na iyon, hindi lang siya pinahiya, kundi tuluyang dinurog ang kanyang pagkatao. Pag-uwi niya sa bahay, umiiyak siya ng buong gabi. Sa salamin, nakita niya ang sarili niyang puno ng luha, galit, at kahihiyan. Doon niya ginawa ang isang desisyon na magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Sinabi niya sa sarili, magbabago ako. Ipapakita ko sa kanila kung sino talaga ako. Simula kinabukasan, nagsimula siyang mag-gym. Araw-araw siyang nag-ehersisyo, nagbawas ng pagkain, at nag-aral tungkol sa nutrition. Hindi naging madali. Maraming beses siyang muntik sumuko. Pero tuwing naaalala niya ang tawa ni Iris, mas lalo siyang nagpupursigi. 3 taon ang lumipas. Hindi na makilala si Victor. Mula sa isang binatang pinagtatawanan, naging isang gwapo, fit, at kumpiyansang lalaki siya. May sarili na siyang negosyo, magandang kotse, at buhay na pinapangarap ng marami. Isang araw si Iris ay nakatanggap ng mensahe, galing kay Victor. At doon nagsimula ang kanyang paghihiganti. Gusto mo bang malaman kung ano ang ginawa ni Victor kay Iris? I-follow ako at i-comment ang Victor para sa part 2.